Hello YouTube, welcome to my guys, and nandito tayo ngayon sa bahay, and unfortunately na yung crayfish nating isa ay hindi niya kinaya yung kanyang pagmomolting, hindi siya nakalabas. So kapag yung crayfish natin hindi nakakapag-molt ng maayos, hindi siya nakalabas, magiging cause ito ng kanyang pagkamatay. At pag namatay ang crayfish, ang mangyayari sa kanya ay ganito. Ayan. O, diba? So para hindi sayang yung binili nating crayfish, lagyan natin ng asin. Ganyan lang yung mga kaibigan. So, malasa kasi ito eh. Kahit konting lang, yan, asin lang, ganyan. Konting asin, ganyan. Tapos, gaganin mo lang oh. Yan. Okay na yan, goods na yan. Malasa na yan mamaya. Yan, so, update tayo sa ating crayfish farming na ginagawa. Sad to say, yung mga una nating batch, 12 yung lahat. Tapos, ang natira na lang sa kanila ay isa na lang. Nandito siya. Yan, siya na lang yung survivor. Yung sa unang batch natin. Yan, siya yan. Ganito. Yan, sige. Tapos, kung mapapansin nyo itong mga kulay pulang to, isa rin yung yan, ito. Ito. Yan. So, din yan, crayfish din yan. Tapos, daw siya? Red swamp daw yata yan. So, galing yan kay dun sa natin, sa katrabaho natin. Binili natin yan sa kanya. Sabi ko magkano. Sabi niya bahala ka na. Kaya ngayon hindi ko pa binabayaran. Kaya sabi niya bahala na ako eh. So, ano ko na lang bayaran kung may trabaho na lang ako. Tapos ito. Yan. So sa ating pag-aalaga ng crayfish, marami tayong natutunan. Hindi isa sa mga yon ay dapat marunong ka talaga. Kasi pag hindi ka marunong, sayang yung pera. Pero hindi rin naman hindi rin talaga maiwasan yung mortality. Kahit sinong napakagaling mag-alaga ay talagang magkakaroon ng mortality. And para hindi sayang yung mortality, hindi sayang yung pera natin, lutuin na natin yung crayfish. Tapos halagyan ko rin lang siya ng paminta this time kasi baka mas masarap. Ayan, so makikita nyo naman kung ano yung kulay niya. By the way guys, this is an Australian red claw crayfish. Marami kasing variety yan. So pag buhay pa siya, ganyan pa yung kulay niya. Parang siya nag-green. Pero pagka niluto na natin siya, magkukulay pula na yan. Ayan. Narinig tayo ng mga narinig tayo ng mga kasama niya dito sa baba. Niluluto na yung kasama nila. Wala eh. Hindi niya ginalingan. Tulagyan din natin guys ng dahon ng laurel. Ayan. Pampabango at pampasarap. At tayong paminta eh. Okay na siguro to. Ayan. So, tip lang tip lang sa mga gusto mag-alaga ng ng crayfish. Sobrang sobrang kailangan niyang tutukan. Kasi lalo na pagka naka-set up tayo ng ganitong mga mga backyard setup. Yung kasi natin, yung tubig natin pagka ganito dahil hindi siya wala tayong maayos na circulation ng tubig. Talagang dapat every 3 days okay na yun, or kayo, depende sa inyo. Basta akong ginagawa kapag medyo yung ammonia level ay medyo mataas na, talagang nagpapalit ako ng tubig. And yung pagpalit ko ng tubig ay 100% talaga. Tapos ang ginagawa ko, ito, nag-improvise ako. Meron ako ditong nature spring baka naman. Meron dito nature spring, tas binutasan ko siya dito sa ilalim. So pag ito may tubig, tas binuksan ko yung takip niya, yung tubig niya tutulo siya. So pakonti-konti lang. Nasa ganun, parang tayo. Natutunan ko to dun sa isang din kay Fiskada. So para lang tayo nag-water drip. Nang sa ganun, hindi ma-water shock yung ating mga crayfish. Hindi sila ma-stress. Kasi pag stress mga yan, hindi na yan kakain. Tapos pag hindi kumain, kahit ikaw, stressin kita. Pag di ka na kumain, ano mangyayari sa'yo? Mamamatay ka din.
Pero pinagkaiba lang ito. Pwede pa natin siyang lutuin. So lutuin na natin siya ganyan. By the way guys, this is my second time na makakatikim ako ng crayfish and masarap talaga siya. Promise. Lasang kamatis. Walang harong biro. Masarap talaga siya. Tapos kahit yung luto niya ano lang, ganyan lang. Laga lang, may asin. Masarap pa rin talaga siya. So ngayon, ang ginawa natin, naglagay tayo ng dahon ng laurel for flavor para mabango siya. Balik rin ko lang ulit. Ayun guys, so mamaya mag-video rin ako ng ng kung paano ko siya bubuksan, tapos kakainin ko siya, pakita ko sa inyo. Tapos na yung part 2 na yun. Tapos ano pa, sa lahat ng mga gusto mag-alaga ng ganito, PM nyo ako, tapos benta ko kayo ng trio, dahil lang ako usapan natin. Tapos mga tips kung paano ba to alagaan mga to, pwede ko rin matulungan dun, kasi sabi ko nga sa inyo, di ba, nagsimula ako sa 12. So sa 12, isa na lang. Ganun ako kagaling. What I mean is, marami na akong pinagdaanan din dito. Pwede kayong mag-guide para din rin yung mangyari sa inyo. So, ganun lang, no? Bye-bye.